NBA Trivia Part 44 mula pa din sa inyong mga comment. Let's go! Sa tanong na kung nilalabhan daw ba yung jersey o bago every game, actually depende. Pero akala ng madami, bago lagi. Pero sa totoo lang, nilalabhan lang talaga yan ng team staff pagkatapos ng game. May mga tagalaba at taga-prepare ng uniform bawat team. Parang team nanay, kumbaga. Every after game, kukunin nila lahat ng jersey, lalabhan, tatanggalin yung mga mantsa, pawis at kung ano-anong amoy ng laban. Tapos, i-ready ulit for the next game. So bakit nasabi kong depende? Kasi syempre may exception. Halimbawa, mga special game, City Edition jersey, o dati may Christmas jersey pa. Yon kadalasan puro bago. Kasi minsan ginagamit yan para sa charity auction o collectible item na binibenta ng team. Ilan pang exception ay syempre yung mga naipamigay na sa fans. Madalas yan sa mga superstars like Lebron, Steph, Luka, Giannis at iba pa. Yung mga nai-jersey swap na. At yung mga instances na nasisira sa game yung jersey. Yung mga yon need na palitan ng bago. So, in short, as long as available pa at good condition pa yung jersey, pwede pang ulitin yan. At next, magkano daw ang minimum na sahod ng NBA referee? Actually, depende sa experience. Pero ang estimation para sa entry level o yung pinakamababa ay nasa $250,000 per annum. 14.7 million pesos a year yun. O kung per month, mga more than 1.2 million pesos. Entry level pa lang yan. Yung mga veteranong referee na, $500,000 plus per year. Sa pera natin, nasa 29.5 million pesos kada taon o 2.4 million kada buwan. Pero minsan, depende pa din sa mga game assignments nila at may mga bonus pa kung ma-assign ka sa playoffs o finals. Sa pagkakaalam ko, nasa $3,000 to $6,000 ang kanilang per game compensation sa regular season. Sa playoffs o finals, umaabot ng $10,000 to $30,000 ang per game nila. So, malaki din. Knowing na libre naman ang business class flight, food, and hotel accommodations nila. Sunod na tanong, bakit daw sa Miami ni-retire ang jersey ni Michael Jordan? Ni-retire din naman sa Bulls ang jersey ni MJ, kaso bumalik nga lang siya ulit after retirement. At muling ni-retire ang jersey ni Michael Jordan sa Miami noong April 2011. Last game ni Jordan sa court ng Miami Heat. Sa kagustuhan ni Pat Riley na i-honor ang greatness ni MJ, doon niya sinabi na no one will ever wear number 23 for the Miami Heat. Ayon pa kay Pat Riley, si MJ daw ang nag-set ng standard for excellence. Kaya yun, nahang ang jersey ni MJ sa Heat rafters. At yun ang kauna-unahang ni-retire na jersey sa Miami. Isa pang dahilan ay para yun daw ang maging reminder sa sino mang Heat players o sa lahat ng players kung gaano kataas ang standard ng pagiging all-time great. Doon nila inangat ang jersey ni MJ na may dalawang version, kalahati Bulls at kalahati ay Wizards. So, alam mo na bakit number 6 ang jersey ni Lebron sa Miami. Bakit naman daw walang home court ang PBA gaya ng sa NBA? Actually, limited lang ang knowledge ko sa PBA. Hindi na kasi ako nanonood since nabuwag ang Alaska. Pero sa PBA, paano mo i-home court ng teams doon? Hindi naman sila nagre-represent ng cities. Ang team sa PBA ay puro produkto. Kasi kung magkakaroon sila ng home court, parang nakakatakot na yuwi ng court ng Batang Pier. Pangalawa, arena o stadium. Hindi naman ganun kadami ang pwedeng gamiting venue dito sa atin. Mismong PBA ang nagsabi na yung liga as a whole, wala pang stable na venue. Pangatlo, fan base imbalance at market size. Sinasabi sa isang article na kung gagamit ng home and away format daw ang PBA, mababa ang attendance sa ilang teams dahil hindi gaano concentrated ang fans nila sa isang lugar. Again, walang nire-represent na city ang team sa PBA. Kaya tuloy mula noon hanggang ngayon, hindi na napalitan ang Hinebra sa pagiging fan favorite. At syempre, kung magta-travel ang PBA players sa iba't ibang arena, talo sila sa traffic dito. Full day kaya ang rush hour dito sa atin. Bakit naman daw nawala yung Bobcats at Sonics? Yung Bobcats, hindi nawala yon. Nagpalit lang ng name. Sila yung Charlotte Hornets ngayon. Noong 2002 kasi, yung original Charlotte Hornets ay lumipat sa New Orleans at naging New Orleans Hornets. Dahil wala ng team sa Charlotte, gumawa ulit ng bagong franchise noong 2004. Yun ang Charlotte Bobcats na si Michael Jordan ang naging owner eventually. Pero noong 2013, gusto nang bawiin o ibalik ng Charlotte yung original name nila na Hornets at nag-decide na din ang New Orleans na palitan ang pangalan nila at maging New Orleans Pelicans. At yun,
Kinuha ulit ng Charlotte yung pangalan at nag-rebrand bilang Charlotte Hornets noong 2014. Yung Seattle Supersonics naman, yun talaga ang nawala dahil dapat change owner lang ang mangyayari doon noong una hanggang sa nauwi sa relocation dahil hindi daw nagkasundo ang bagong owner ng team at local government sa arena deal. Kaya yun, nilipat nila ang franchise sa Oklahoma. So technically relocated ang Sonics, hindi disbanded. At last, paano daw yung player na may malalang sakit at hindi na pwede maglaro tapos may malaking kontrata pa, halimbawa daw yung kay Chris Bosh? Well, depende kung yung contract mo ay fully guaranteed, non-guaranteed o partial guaranteed. Sige, example natin si Chris Bosh. Pumirma siya ng 5-year $118 million sa Heat noong 2014. So hanggang 2019 yun dapat. Pero noong 2016, nagsimula siyang magkaproblema sa blood clots. Seryosong kondisyon na pwedeng maging life-threatening kung maglalaro pa siya. Kaya hindi na siya nakabalik. So ano nangyari sa contract niya? Dahil fully guaranteed ang deal niya, technically dapat bayad pa rin siya kahit di na makalaro. As in, yung buong kontrata niya kahit almost 2 years pa lang yung nilalaro niya. Pero sa case niya, may insurance at special ruling ang NBA para sa ganitong medical cases. Kapag officially declared na ang career-ending medical condition, pwedeng i-release ng team ang player mula sa salary cap. Pero makukuha pa rin ni Bosh ang natitirang guaranteed money. But partly covered na ng NBA insurance program. Yung insurance ng liga ang sumasalo ng malaking bahagi ng salary. Ayon sa ESPN report, umaabot hanggang 80% ng natitirang amount kapag medical retirement at yung natitirang maliit na portion, yung Miami ang nagbayad kay Bosh. Pero kung non-guaranteed ang kontrata mo, yun lang. Pwede kang i-waive ng team at hindi ka nababayaran sa natitirang halaga. Ang makukuha mo lang ay yung salary na na-earn mo na o kumbaga sa atin, babayaran lang yung araw na ipinasok mo. So hindi mo na makukuha yung natitira sa kontrata mo pero kung sa gamutan, maliit yan sa kanila. Kayang-kaya ng team yan. Sasagutin pa din ng team yung gasto sa doctor, surgery, rehab at kahit mental health services. Pero may time din naman na kahit fully guaranteed ang contract mo kung bigla mo lang naisipang magretiro o personal choice mo lang at hindi dahil sa season-ending injury, hindi mo makukuha yung full contract mo. Ang pagre-retiro ng dahil sa trip mo lang o pagod ka na o matanda ka na, yun yung mga case na parang ang player ang kusang naglagay ng void sa natitira niya pang kontrata. So yun, next time na ulit yung iba. Paki-like naman ang video kung nagustuhan mo at baka naman paki-follow or subscribe na din ang ating channel para sa susunod pang NBA kwentuhan.